circumstances, we hoped, we believe, and we thoroughly believe that he should be released. He should be released. He's 80 years old. He's cognitively impaired. We will fight on. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Sir, at this rate, no, it's already December 1st, and is it safe to say that, okay, for Christmas he will be staying there for sure at the penitentiary? Unfortunately, that would appear to be the case. Okay. And I say unfortunately. Yeah. And is there now other plans? Because like for the Filipinos, it's quite a huge thing. It's a lot. The clamor, for him spending Christmas at home, say in the Philippines. What do you expect now for Christmas? Does he say anything about it? Yeah. He wishes to spend Christmas with his family, as anyone would want to spend Christmas. Yeah. He knows that he has a huge base of supporters outside who respect the International Criminal Court and wouldn't dream of interfering with the proceedings that are going on, quite contrary to submissions which are made by the Office of the Prosecutor. Yeah. So all I can say to the base of supporters is that hold fast, be strong, and if you wish to show your support, send flowers, send presents, do as you did when he had his birthday. I'm sure it will cheer him up, and we will make sure that he knows about it. Do you Magandang araw mga kapuso, kakatapos lang natin ma-interview ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, dito sa The Hague, sa World Forum Center dito sa The Hague. At eksklusibo nga natin siyang nakapanayam tungkol dun sa magiging next steps tungkol dun sa kaso. Nauna na niyang sinabi na iginigit pa rin niya na disayado sila sa naging resulta ng interim release appeal nila sa appeals chamber sa International Criminal Court, at ginigit pa rin nila na bakit nga ba na tinutuling nilang fright risk itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayong hindi na nga siya masyado makatayo at frail ang kanyang conditions. Isa nga sa pinakamalaking tanong ngayon ng mga taong bayan at gayon din sa mga sumusubaybay dito sa kaso na ito, kung saan nga ba magpapasko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At malaki na nga ang posibilidad na sa ICC Detention Center na siya magpapasko, at ang isa sa mga kanilang inihiling mula sa ICC ay mabigyan siya ng pagkakataon na mabisita sa mismong araw ng Pasko sa 25, at gayon din sa second day of Christmas nga dito sa the Netherlands sa 26, kasi itong parehong araw na to sa mismong 25 at 26, ito yung tinuturing na court holidays, at dito rin sa the Netherlands tinuturing din ito na holiday. So officially walang pwedeng bumisita sa ICC Detention Center, pero china-challenge nila ito para magkaroon naman daw ng masayang Pasko kahit papaano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panawagan din ni Nicholas Kaufman ni Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang mga taga-suporta na patuloy pa rin na mag-send or magpadala ng mga bulaklak o anumang mga sulat para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ngayong Kapaskuhan, katulad ng nangyari nung kanyang kaarawan. Dahil nga ngayong Pasko, posibleng dito siya manatili. Talaga malaki ang posibilidad na dito siya sa ICC Detention Center magdiwang ng Pasko. At ngayon yan na muna ang latest dito sa The Hague. Ako si Sofia Balod para sa GMA Integrated News.